Then, I have no more use for you. Kill him. Isang dating pulis ang napilitang bumalik sa isla na kanyang iniwan matapos ang misteryosong pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, natuklasan niya ang madilim na sikreto ng isla at ang isang makapangyarihang taong handang gawin ang lahat para mapanatili ang kanyang kontrol. Panuurin ang buong kwento ng aksyon, paghihiganti, at pakikipaglaban sa movie recap na ito ng The Island, 2023. Nagsimula ang kwento sa isang magandang kafe sa isang maliit na isla. Isang live band ang tumutugtog sa maliit na entablado. Pinagmamasdan ng may-ari ng kafe na si Alvarez ang pagtatanghal mula sa kanyang mesa habang may hawak na inumin. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pangunahing mga awit ng banda. Ang pangalan niya ay Nora. Pambihira ang kanyang boses at napapahinto niya ang buong silid dahil sa kanyang kagandahan. Inimbitahan ni Alvarez si Nora na maupo sa kanyang mesa. Pinuri niya ang kanyang boses at ang kanyang presensya. Pagkatapos, inalok niya ito ng isang kontrata na tatagal ng 1 taon para kumanta tuwing Sabado ng gabi sa kafe, na may 3 beses na mas mataas na bayad kaysa sa kanyang kasalukuyang kinikita. Tuwang-tuwa si Nora at agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Tinawag ni Alvarez ang bartender at pinakuha ito ng alak para kay Nora. Maingat na dinala ng bartender ang mga baso. Ngunit bigla siyang natapilok. Tumapon ang alak at diretso itong napunta sa damit ni Nora. Tumingin si Nora sa kanyang damit at nanatiling kalmado. Sinabi niya na maaari lamang siyang magpalit ng damit at hindi iyon isang problema. Ngunit hindi nanatiling kalmado si Alvarez. May mahalaga siyang bisita ng gabing iyon. Hindi niya kayang makita na magulo ang kanyang kapaligiran. Humarap siya sa bartender at pinatay niya ito. Doon mismo, sa harap ni Nora, nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Natigilan si Nora. Nasaksihan niya kung ano talaga si Alvarez. Hindi lamang siya isang may-ari ng kafe. Siya ang pinuno ng isa sa pinakamakapangyarihang organisasyong kriminal sa Amerika. 4 na taon na siyang naninirahan sa islang ito at ginagamit ang mga lehitimong negosyo bilang pagtatakip sa kanyang tunay na gawain. Ang kanyang totoong operasyon ay may kinalaman sa ilegal na kalakal at pagbebenta ng mga armas. Pinili niya mismo ang islang ito upang palawakin ang kanyang kriminal na impluwensya, at ngayon ay alam na ni Nora ang lahat. Hindi siya pinapayagang umalis. Libo-libong milya ang layo, sa Los Angeles, isang operasyon ng pulisya ang isinasagawa. Si Chief Mark at ang kanyang deputy na si Phil ay nagtatrabaho bilang mga undercover na pulis. Nagpapanggap silang mga kriminal upang harangin ang isang ilegal na transaksyon sa paliparan. Dumating ang dealer kasama ang kanyang kasamahan. Nilapitan ni Mark ang dealer habang pumwesto naman si Phil para ibigay ang pera. Pagkatapos, biglang humarap si Phil at inatake ang kasama ng dealer. Nauwi ang sitwasyon sa isang matinding sagupaan. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Mark. Lumayo siya sandali at sinagot ito. Ang tumatawag ay ang kanyang ina. Tumatawag ito mula sa isla kung saan siya lumaki. Sa basag na boses, sinabi ng kanyang ina na natagpuan ng patay ang kanyang nakababatang kapatid. Agad na umuwi si Mark. Dumalo siya sa libing ng kanyang kapatid at tumayo sa tabi ng kanyang nagdadalamhating ina. Tiningnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na nakahimlay sa kabaong. 11 taon na mula nang iwan ni Mark ang islang ito. Ang kanyang trabaho ang naging dahilan kung bakit siya nanatiling malayo. Sa lahat ng panahong iyon, naiwan ang kanyang kapatid at bumuo ng isang tahimik na buhay dito. Ayon sa mga usap-usapan sa isla, pinatay siya ng mga gangster habang pauwi mula sa kanyang night shift. Pagkatapos, dumating mismo si Alvarez sa libing, tumayo siya kasama ang kanyang 2 tauhan at maayos na ipinahayag ang kanyang pakikiramay kay Mark. Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Mark at halos walang sinasabi. Pagkatapos ng libing, umuwi si Mark kasama ang kanyang ina. Tiningnan niya ang mga lumang litrato nila noong mga bata pa sila. 11 taon ang matagal na panahon. Ibinalik niya ang mga litrato sa mesa. Tahimik siyang nangako sa sarili. Kung sino man ang kumuha sa buhay ng kanyang kapatid, mananagot ito. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Mark sa himpilan ng pulisya sa isla. Ang hepe ng pulisya ay isang lalaking nagngangalang B. Magkasama silang lumaki ni Mark sa islang ito. Nagpaabot si B ng pakikiramay at nangakong sisimulan agad ang investigasyon. Tinanong ni Mark kung may anumang pahiwatig na kung sino ang responsable.
Sinabi ni B na malaki na ang ipinagbago ng isla mula nang umalis si Mark. Maraming dayuhang grupo at organisasyong kriminal ang dumating at nagsimulang mamalagi rito. Ang pagtukoy sa eksaktong grupong responsable ay mangangailangan ng panahon. Tumanggo si Mark at naglakad na palabas. Ngunit bigla siyang huminto. Sa pasilyo ay nakatayo ang isang babaeng agad niyang nakilala. Ang pangalan niya ay Aquila. Isa siyang tagapagsanay ng martial arts. Siya rin ang kanyang dating kasintahan. 11 taon nang hindi nakita ni Aquila si Mark. Mukhang tunay siyang masaya na narito siya, kahit sa ganitong kalagayan. Tahimik silang nag-usap. Nagpaabot si Aquila ng kanyang pakikiramay. Tinanong siya ni Mark kung ano ang alam niya tungkol sa mga galaw ng kanyang kapatid at kung anong mga gang-ang nagpapatakbo malapit sa lugar. Sinabi ni Aquila na hindi niya matukoy ang isang partikular na grupo, ngunit may isang bagay siyang siguradong alam. Nagtatrabaho ang kapatid ni Mark sa isang kafe na pag-aari ng isang Amerikano na nagngangalang Alvarez. At si Alvarez ay higit pa sa isang may-ari ng kafe. Isa siyang mafia boss. Ang lahat ng kanyang lehitimong negosyo ay mga takip lamang. Ang tunay niyang negosyo ay ilegal na kalakal at mga armas. Pinakinggan ni Mark ang bawat salitang sinabi ni Aquila. Pagkatapos, hiniling niya kay Aquila na dalhin ang kanyang ina sa ligtas na lugar at manatili kasama niya. Ayaw niyang mapalapit ang kanyang ina sa mga bagay na malapit nang mangyari. Pagkatapos ay naglakad si Mark papunta sa kafe ni Alvarez. Isang malaking lalaki sa pintuan ang humarang sa kanya. Ngunit pinayagan siya ni Alvarez na makapasok. Umupo sila sa magkabilang panig ng mesa. Direktang tinanong ni Mark si Alvarez kung alam ba niya kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Nagkwento si Alvarez ng isang mahinahon at paulit-ulit ng ginagamit na bersyon ng pangyayari. Sinabi niya na ang kapatid ni Mark ay inatake ng mga dayuhan habang pauwi mula sa kanyang late shift. Wala raw itong anumang kinalaman sa kanya. Kalmadong sinabi ni Mark kay Alvarez na kung may kinalaman siya rito, hindi niya ito kailanman mapapatawad. Tumawa si Alvarez. Ipinaalala niya kay Mark na isa lamang siyang pulis mula sa Los Angeles. Hindi siya banta sa sino man dito. Pagkatapos, binigyan ni Alvarez si Mark ng isang lokasyon. Isang kafe kung saan madalas uminom ang mga gangster sa lugar. Iminungkahi niya na direktang tanungin ni Mark ang mga ito. Baka may alam sila. Nagpasalamat si Mark at umalis. Sa sandaling makaalis si Mark, humarap si Alvarez sa kanyang kanang kamay. Nagbigay siya ng tahimik na utos. Kumuha ng mga tauhan mula sa hilaga. Hanapin si Mark ngayong gabi at siguraduhing hindi na siya muling magtatanong. Dinalaw ni Mark ang kanyang pinakamalapit na kaibigan noong bata pa sila na ngayon ay nagpapatakbo ng isang hotdog stand malapit sa dalampasigan. Tinanong niya ito tungkol sa ilang armas na iniwan niya nang lumipat siya sa Los Angeles. Sinabi ng kanyang kaibigan na itinago niya ang mga iyon sa pamamagitan ng paglilibing sa isang abandonadong gusali malapit sa baybayin. Naging malinaw na bago umalis si Mark papuntang Los Angeles, siya at ang kanyang kaibigan ay mga kilalang tao sa isla. Nakabuo sila ng reputasyon doon. Nang dumating ang mga dayu hanggang matapos umalis si Mark, nasaksihan ng kanyang kaibigan ang malaking pagbabago sa isla, alam na niya noon pa man na maaaring dumating ang araw na ito. Kinuha ni Mark ang mga armas mula sa abandonadong gusali ng gabing iyon. Pagkatapos, pumunta siya sa kafe na itinuro ni Alvarez. Pagpasok niya, pinatay niya ang tugtog. Hinarap niya ang mga gangster sa loob at sinabi na gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Hindi nagustuhan ng mga gangster ang paraan ng kanyang pakikipag-usap. Agad na nagsimula ang isang labanan. Madaling natalo ni Mark ang bawat isa sa kanila. Nang mapabagsak niya ang huling lalaki, muli niyang itinanong ang kanyang katanungan. Sinabi ng leader ng grupo, na halatang galit, na hindi nila sinasaktan ang mga lokal na tao. Anuman ang nangyari sa kapatid ni Mark ay walang kinalaman sa kanila. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Dumating ang mga tauhan mula sa hilaga na ipinadala ni Alvarez, at agad silang nagpaputok. Kumilo si Mark bago pa siya tamaan ng mga bala. Tumakbo siya. Ang habulan ay dumaan sa mga kalsada at eskinita ng isla. Nagawa niyang pabagalin ang isa sa mga humahabol sa kanya. Pagkatapos, nakahanap siya ng lugar kung saan siya maaaring magtago. Tinawagan ng leader ng grupo si Alvarez upang magulat. Nakatakas si Mark. Hindi natuwa si Alvarez. Nagbigay siya ng panibagong utos. Pumunta kayo sa bahay ni Mark. Patayin ang kanyang ina. Dumating ang kanyang mga tauhan sa bahay at sapilitang pumasok. Pinaputukan nila ang kama kung saan inaasahan nilang natutulog ang ina ni Mark.
Hinayla nila ang kumot. Isang unan lamang iyon. Nailipat na ni Aquila ang kanyang ina ilang oras bago iyon. Dumating si Mark sa kanyang bahay kasama si B ilang sandali matapos iyon. Sinuri nila ang pinsalang iniwan ng mga tauhan ni Alvarez. Tiningnan ni Mark ang maaaring nangyari at naramdaman niya ang malamig na katotohanan kung gaano nakaseryoso ang sitwasyon. Pagkatapos, sinabi ni B ang isang mahalagang bagay. May isang impormante na lumapit sa kanila. May isang saksi sa pagpatay sa kapatid ni Mark, isang babaeng mang-aawit na nagngangalang Nora. Nagtatago siya sa silid 18 ng isang motel malapit sa simbahan. Pumunta si Mark upang hanapin siya kinabukasan ng umaga. Kumatok siya sa pinto at ipinakilala ang kanyang sarili. Natakot si Nora na natagpuan na siya ni Alvarez. Itinaas ni Mark ang kanyang badge sa siwang ng pinto. Sinabi niya na isa siyang pulis at narito siya upang tumulong. Dahan-dahan binuksan ni Nora ang pinto. Nangako si Mark sa kanya na mailalabas niya siya ng ligtas mula sa isla. Ang kailangan lamang niya ay ang katotohanan tungkol sa nangyari sa bartender, na siya ring kanyang kapatid. Tahimik na sinabi ni Nora kay Mark na pinatay ni Alvarez ang kanyang kapatid dahil natapunan ng bartender ng alak ang kanyang damit. Iyon lamang ang buong dahilan. Isang baso ng alak. Sinabi ni Nora kay Mark na ikinulong siya ni Alvarez sa isla mula noon. Hindi niya kayang hayaan itong makapagsabi sa sinuman sa labas. Agad na inilabas ni Mark si Nora mula sa motel. Hinahanap niya si B at hiniling na personal nitong dalhin si Nora sa pantalan at siguraduhing makakaalis siya ng isla. Ginawa iyon ni B. Nakasakay si Nora sa isang bangka at hindi na siya lumingon pa. Ngayon, alam na ni Mark ang lahat. Alam na niya kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid. Alam na niya kung bakit, at alam na rin niya kung ano ang susunod na mangyayari. Nagpadala si Alvarez ng mga propesyonal. Dumating sa isla ang mga upahang mersenaryo at dumiretso sa bahay ni Mark. Naroon si Mark kasama ang kanyang ina at si Aquila. Narinig niya ang paparating na sasakyan at agad siyang kumilos. Iniabot niya ang isang armas sa kanyang ina at inilipat sila ni Aquila papunta sa likod ng bahay. 2 mersenaryo ang nanatili sa tabi ng sasakyan. 2 sa kanila ang pumasok sa loob. Nakakita sila ng mga palatandaang pumunta ang grupo sa likod ng bahay kaya sinundan nila ito. Nagsimula ang isang putukan sa likod ng bahay. Hinarap ni Mark ang 2 lalaking sumusunod sa kanila habang hinaharang naman ni B ang 2 nasa harapan. Napaatras sila ni B. Napabagsak ni Mark ang isa sa mga humahabol sa kanya. Ngunit nakatakas ang pangalawang lalaki. Tinawagan ni Mark si B at ibinigay ang kanyang lokasyon. Dinala niya ang kanyang ina at si Aquila sa hotdog stand ng kanyang kaibigan kung saan sila magiging ligtas. Samantala, nasa isang silid ng hotel si Alvarez at winawasak ang paligid habang hinahanap si Nora. Ngunit wala na ito roon. Pinatay niya ang bantay ng hotel dahil nabigo itong panatilihing nakakulong si Nora. Dumating si Mark sa lugar ng kanyang kaibigan. Iniwan niya ang kanyang ina sa ligtas na mga kamay. Nang aalis na siya, lumapit si Aquila. Sasama siya. Sinubukan ni Mark na kumbensihin siya na huwag sumama, ngunit hindi siya natinag. Magkasama silang umalis. Nang gabing iyon, naghintay sina Mark at Aquila sa pagdating ni B. May plano sila. Sabay-sabay nilang haharapin si Alvarez. Huminto ang sasakyan ni B. Umaandar pa ang makina, ngunit walang bumaba. Maingat na lumapit sina Mark at Aquila. Naroon si B sa loob. Nabaril siya. Biglang nagpaputok mula sa mga anino ang natitirang mga mersenaryo ni Alvarez. Sa gitna ng kaguluhan, dinakip nila si Aquila. Sinubukan ni Mark na lapitan si B. Tumingin si B kay Mark at sinabi sa kanya na huwag siyang titigil. Sinabi niya kay Mark na tapusin niya ito. Sinabi rin niya na iligtas niya ang isla mula sa mga taong tulad ni Alvarez. Pagkatapos, pumanaw si B. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Mark sa isang simbahan habang isinasagawa ang serbisyo tuwing linggo. Tumayo siya sa harap ng mga tao. Direkta niyang sinabi sa kanila ang lahat. Sinabi niya kung ano ang ginawa ni Alvarez sa islang ito. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang kapatid, tungkol kay B, at tungkol kay Aquila na bihag. Sinabi niya na ang islang ito ay pag-aari ng mga taong isinilang dito, hindi ng mga dayuhang dumating upang angkinan ito para sa sarili nila. Isa-isa, tumayo ang mga tao sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng serbisyo, pansamantalang kinuha ni Mark ang pamamahala sa himpilan ng pulisya. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga tauhan ang bagong target. Pagkatapos, pumasok si Phil sa pintuan.
Siya ang kanyang kasosyo mula Los Angeles. Sinundan niya si Mark dahil masyado na itong matagal na nawawala. Ipinaliwanag ni Mark ang buong pangyayari. Tahimik na nakinig si Phil at sinabi lamang na ang problema ni Mark ay problema na rin niya. Mananatili siya. Nang hapong iyon, tinawagan ni Alvarez si Mark. Alam niyang tinulungan ni Mark na makatakas si Nora. Gusto niyang makipagpalitan. Ibalik si Nora at palalayain niya si Aquila. Nangako siyang hindi na niya guguluhin si Mark pagkatapos nito. Pumayag si Mark, kahit alam niyang wala siyang balak tuparin ni Alvarez ang pangako nito. Nakaalis na si Nora sa isla. Hindi na siya makakabalik kahit gusto pa ni Mark. Nang gabing iyon, tinawagan ni Mark si Phil at ibinigay ang kanyang misyon. Kumuha ng grupo ng mga lokal na pulis at pasukin ang base ni Alvarez. Ilabas si Aquila bago mag-alas 7 ng umaga. Pumayag si Phil. Kinabukasan ng umaga, nakatayo si Mark sa lugar ng pagkikita at hinihintay si Alvarez. Dumating si Alvarez at agad na tinanong kung nasaan si Nora. Sinabi ni Mark na lalabas si Nora kapag ligtas nang nailabas si Aquila. Nagpapaliban lamang siya ng oras. Sa base ni Alvarez, maingat na pumasok sina Phil at ang kanyang grupo. May isang mersenaryong humarap kay Phil. Mabilis niya itong napabagsak. Nakita niya si Aquila, ngunit may isa pang mersenaryo na. Biglang umatake sa kanya. Wala nang ibang pagpipilian si Phil kaya pansamantala siyang sumuko. Ngunit kumilos ang kanyang grupo at napabagsak ang mersenaryo. Nailigtas ni Phil si Aquila at agad niyang tinawagan si Mark. Ligtas na si Aquila. Natanggap ni Mark ang tawag at humarap kay Alvarez. Sinabi niya na tapos na ang laro. Natalo na ang lahat ng tauhan niya. Nagbigay ng senadorya si Alvarez sa kanyang kanang kamay upang barilin si Mark. Ngunit mas mabilis kumilos si Mark. Bumagsak ang kanang kamay ni Alvarez. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Kasama rito ang kaibigan ni Mark mula sa hotdog stand at 12-dosenang residente ng isla. Lahat sila ay may dalang armas. Lahat sila ay nakapaligid kay Alvarez. Sinabi ni Mark sa lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Lumapit siya kay Alvarez at nagmungkahi ng isang bagay. Silang dalawa lamang. Walang baril. Walang mga tauhan. Ayusin nila ito sa paraang dapat itong ayusin. Tumingin si Alvarez sa mga taong nakapaligid sa kanya. Wala na siyang pagpipilian. Pumayag siya. Nagsimula ang kanilang paghaharap. Ginawa ni Mark kay Alvarez ang mismong ginawa ni Alvarez sa kanyang kapatid. Nang matapos ang lahat, hindi na muling bumangon si Alvarez. Makalipas ang ilang araw, magkasamang nakaupo sina Mark at Aquila sa tabi ng tubig. Tahimik ang paligid ng isla. Tinanong ni Phil si Mark kung kailan siya babalik sa Los Angeles. Tumingin si Mark sa malawak na tubig. Sinabi niya kay Phil na hindi na siya babalik. Dito siya nagmula. Dito siya nabibilang. Walang sino man ang muling kukuha sa islang ito mula sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito. Hindi habang narito siya. Kung natapos mo ang punong-puno ng aksyon na revenge thriller na ito, nasaksihan mo ang isa sa mga pinakakasiyasyang kwento tungkol sa isang isla sa mga nakaraang taon. At dyan nagtatapos ang kwento ng The Island, 2023. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating movie recaps. Maaari ka ring mag-iwan ng komento kung anong pelikula ang gusto mong i-recap natin sa susunod. Maraming salamat sa panonood, ingat palagi, at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.